panibagong video, panibagong online loan application na naman po ang sisilipin at susubukan natin sa video na ito, which is walang iba po kundi si finbro.ph. So, alam ko some of you familiar na kayo kay Finbro talaga. Sa mga wala pang finbro.ph or wala pa kayong loan po dito, so watch muna kayo no, bago tayo mag-try. Kasi ngayon nga po, isusubukan ko nga po, ako mismo, susubok po ako dito sa finbro.ph. Kasi alam nyo, lately napakatunog talaga nito. So, ngayon dahil wala naman akong account pa dito, so sisilipin natin kung anong update dito. Kasi parang medyo hindi maganda. And then meron din may maganda namang reviews regarding kay Finbro. So, alam naman natin, no, FYI din naman din, finbro.ph operates legally in the country talaga. So, legit po ito, SEC registered po ito, and then si finbro.ph po is under po siya kay Sophie Lending, which is CIC accredited po, submitting entity po itong si Sophie Lending. Mag-iingat talaga tayo dito, no, kasi mahirap na mag-abandon tayo ng loan dito or hindi tayo makabayad dito, talagang mare-report tayo sa CIC in case. So, si finbro.ph po is kilala din siya na 0% interest at first loan or the first 7 days. So, yun talaga yung pinaka-market ni Finbro. Kaya nga po marami din siyang na-encourage din na borrower talaga to try Finbro. Kumusta na nga po ba si Finbro ngayon? Kaya po sa video na ito, alamin natin kung okay pa ba to, recommended ba talaga tong si Finbro. So, itry natin mag-apply dito kung ma-approbahan tayo dito and kung legit ba talaga yung 0% interest niya. Ano ba yung mga itatagong mga interest dito, mga hidden fees or charges na medyo talagang kukulot talaga yung noo natin. So, lahat yan i-expose natin dito sa video na ito. FYI po, once na gusto natin mag-apply pala dito sa Finbro, no, hindi po natin siya nada-download sa ating App Store or sa ating Play Store. So, na-access po natin siya through their website. Doon po tayo mag-apply, which is really advantage yun kasi wala ng mga permission ba na ina-access sila sa atin. Without further ado, punta tayo sa website. So, search lang po natin finbro.ph, no? Open lang po natin yung website po nila. Ito yung bubungad po sa atin, ano. First time pa lang din natin. So, ang kanilang offer is up to 10,000 pesos. And of course, magbabago to. Fill up pa natin itong mga details dito para makapag-proceed na po tayo sa application process po ni Finbro. So, their personal information. By the way, ito nga po pala yung mga ID type or mga IDs po na tinatanggap po ni Finbro. SSE with passport, driver's license, and postal ID. So, anyways, fill up pa natin itong mga details. Contact information. Of course, magsisend sila din sa atin ng verification code. And then, i-enter lang din natin dyan. And then, after that po, fill up pa natin itong password sa may baba. And then, i-check natin itong agreement of privacy policy nila dito. Itong dalawang box na ito para makapag-continue tayo. And sa next step po, no, ito agad yung lalabas. Nakalagay, please wait. It might take a few minutes to process your loan application. So, wait lang natin ng kaunti. And after that po, ito agad yung lalabas. So, meron silang loan simulation, loan offer nila sa atin. So, 15,000 po yung kanilang offer. We can avail this from 7 days to 30 days or 1 month. As you can see po, yung loan amount po na projected po dito is 10,000 pesos. And then po, as you can see, ang laki naman po ng interest, 600 pesos for 1 month. Processing fee siya na 900 pesos. Grabe naman, ang laki. And ito pa, yung pinaka-shocking dito, which is their borrower's advantage package worth 4,165 pesos. Parang nanlumo po ako dito sa borrower's advantage package na. So, parang saan ba to, diba? So, nakalagay dito loan tenure na 12 months. I don't know kung ba't may 12 months pa siya dito kasi nga 30 days to pay lang naman yung kinuha ko. Pinaka-question ko talaga dito yung mga interest and fees niya na which is hindi ko nagugustuhan, dahil nakalagay po dito na sa 10,000 daw po na loan amount for 30 days, ang total amount due ko na po kapag ito total lahat yon is 15,665. So, ikaw ba gugustuhin mo yon? So, lagpas 50% a month yung kanilang interest, which is grabe. Sobrang nakakalubog to. Anyways, medyo nalalakayan ako sa 10,000. So, drag lang natin sa pinaka-minimum which is 1,000. Kung gusto ko lang naman talaga siyang itry, so, 1,000 lang natin. Titingnan natin kung bababa din yung mga fees niya. So, sa 1,000 loan amount, no, 30 days to pay. And as you can see, meron siyang interest rate na 60 pesos, processing fee na 90 pesos, and then may borrower's advantage package pa rin po siya na 481. Ang laki pa din talaga, dahil. So, ang total amount due ko po is 1,631 kapag binayaran ko siya for 30 days to pay. Ang laki po, lumalabas po na 63%. Actually, 63% siya kung ito total mo lahat ng interest ha, yung mga fees
fees and charges nila. So, grabe. Ang laki nito sa 1 month. Anyways, sa may baba, nakalagay po Borrower's Advantage Package. Click natin tong Borrower's Advantage Package. Ano nga ba yung meron dito? So, ito siya. Ito yung mga description niya. Screenshot nyo na lang kung gusto nyong basahin lahat. Pero to summarize it, para sa akin, hindi ko siya kailangan. Guys, balik tayo, no? So, hindi naman po sa pilitan itong Borrower's Advantage Package, no? So, in-uncheck natin at nawala po siya. Medyo lumiit po yung ating total na babayaran dito. Ngayon na 1.6 plus, diba? Ngayon naman 1,150 NOK na wala nga po yung Borrower's Advantage Package. But, nakalagay dito, if you are not choosing to proceed with loan warranty package, please upload required documents for manual review. Note, it could take up to 10 working days. So, nagre-require po sila ng documents natin like Certificate of Employment, Compensation, Breakdown, and Acknowledgement of Continuous Employment for next 12 months. So, ang arte! Addressed to Sophie Lending and signed by HR. So, grabe, for 1,000 pesos, gagawa ka ng ganito. And hindi siya for everybody kasi hindi naman lahat employed for the next 12 months. Yung, alam mo yung ganun. So, hindi siya pang mamamaya na talagang makakautang tayo agad-agad. Ngayon ko dito po, it may takes up to 10 working days. So, hindi mo pa sigurado kung maaprubahan ka. The only thing po na wala ng kuskus balungos po dito, no? So, i-check natin tong Borrower's Advantage Package. Mag-a-agree tayo dito para makapag-proceed tayo for the next step. So, yun nga, dahil hassle na chinek ko siya. So, promotion kasi nila, no, 15,000 pesos daw with 0% interest. So, ngayon, ang gagawin natin, i-drag natin sa 15,000 pesos. So, let's see kung mag-0% interest talaga siya. So, drag lang natin. So, as you can see, grabe. O, di ba? Nakakagulat to. So, bonggang-bongga. Nawi-wave lahat. 0% interest. So, legit ba? So, titingnan natin. 30 days to pay yan. 0% interest. True ba? So, hindi ako makapaniwala. 15,000, walang interest, Finbro. Sure na ba? Interest ko, nagiging 0, processing fee 0, and then 0 din po yung Borrower's Advantage Package ko, kahit naka-check po siya dito sa baba. So, wala siya. So, yung total amount due ko po, na dapat po aabot siya ng 23,497, ngayon, 15,000 pesos with 0% interest. So, legit siya sa breakdown. Titingnan natin, mag-a-apply tayo agad-agad. 0% interest ba naman? So, itry natin ito. So, anyways, baba natin tong application para makapag-proceed na tayo for the next step. Ilapan lang po natin tong employment information dito and income information. Then right after that, continue tayo. Then po, ina-access po ni Finbro yung device location natin. Ito lang po yung permission na hinihingi nila dito, yung location. So, allow po natin. So, next po is we need to input our address here. So, right after that po, continue tayo. And then, next step po, we need to choose our loan disbursement, kung bank account ba or through e-wallet. Of course, through e-wallet tayo. For that, next tayo. And then sa next step po is the documents for verification, which is our ID. So, you know what it is na kapag ID verification. So, pipicturean lang natin siya and then isa-submit natin siya. And then next after that po is our selfie verification, which is hawak po natin yung ID natin and then submit lang natin. After that process po, so nakalagay dito, please wait. It might take a few minutes to process your loan application. So, I think ito na yung last part. Wait lang natin and then, so nakalagay dito, sorry, your application is not approved. But hindi rin po talaga ako sobrang nag-expect sa loan disbursement or loan approval po ni Finbro po na kasi parang gusto niya talaga na ma-approve tayo yung sa may interest rate or sa mga fees nila. Of course, para kumita sila. So, 15,000 pesos at 0% interest sa first loan. So, di ba kung first time mo, mag-aalangan kang ipautang yun sa'yo. Lalo kung first time mo. Kaya, yun, na-endure ko yung application and nakita niya naman yung process. Madali lang mag-apply. Pero yun, as in, hindi nila bet ata yung ganito. Then 0% interest. Nagpa 0% interest pa sila. Hindi naman pala legit, di ba? Sino sa inyo dito mag-try kay Finbro ng 0% interest na approve kayo? Kami kasi, no, so based na din sa mga experiences ko sa ganito, no. So, as you can see kanina, di ba? Yung nire-require nga po nila sa akin kanina 10,000 below. So, meron yung mga interest rate. So, parang doon ako ma-approve talaga. So, at least tinry ko, di ba? Kasi ayoko subukan yung kahit 1,000 pesos lang yun. So, lobo naman talaga din sa interest. So, ayoko po makipagsapalaran sa gano'n. Napaka-loan sharp po ni Finbro, honestly lang ha. Kasi as you can see kanina, grabe talaga yung mga interest rates niya, mga charges niya. So, dinidiskarte yan lang talaga nila tayo dun sa Borrower's Advantage Package, diba? Na sobrang loan shark, grabe, kinakain talaga tayo ng interest niya, which is hindi naman mahalaga at hindi naman talaga kailangan. So, pinangasana tayo sa processing fee at sa interest. So, meron po silang pa-package na gano'n. Kung bago ka, huwag mong patusin to. Parang awa mo na. Kung gano'n at gano'n yung interest niya, hindi siya nakakatulong, lulubog lang kayo sa ulo
utang, maniwala kayo sa akin. Pwede mo siyang itry sa tulad ng ginagawa ko na sinagad ko siya ng 50,000 pesos, zero lahat, di ba, yung fees. So, itry mo siya kasi wala naman siyang interest rates talaga na nakadeclare doon. Pero yun nga, hindi natin alam kung sino ang na-approve kasi parang joke-joke lang nila yung mga ganun. Hindi kasi reliable yung ganun. Ba't natin sinubukan po natin? Kasi nga, hindi kita nagyan siya bet kasi loan shark siya. Hindi siya nakakatulong, nakakalubog lang siya ng utang. Mag-ingat kayo dito sa may mga Finbro account na or nakapag-avail na kayo ng loan dito. Mag-ingat kayo, settle nyo yung account nyo dito. Huwag kayong magpabaya kasi itong si Finbro nga po is delikado rin kasi nagsasubmit din siya sa CIC. So, possible na kapag nag-abandon tayo ng loan po dito, ma-report tayo sa CIC. Alam nyo na kapag nare-report doon. So, yun, huwag kayong magpabaya. Isettle nyo yung account yung bayaran nyo talaga. Kung nandito na kayo sa sitwasyon na nakapag-loan na kayo. Ngayon, kung hindi pa kayo nakapag-loan or mag-try pa lang kayo, so, bahalang mag-decide. Basta pinakita ko sa inyo yung possible na mga charges, interest, or fees niya. Gusto nyo pa rin yung ganun, then go. Pero ako, it's a no talaga. So, anyways, i-update ko kayo ha if may pagbabago dito kay Finbro kasi malay mo magbago naman ito si Finbro kung magbago or mawala talaga yung mga grabing interest niya. I-update ko kayo. But before that, comment down below sa may mga Finbro dito. Kamusta yung experience nyo regarding Finbro? So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you for watching this video. Bye!